Siya ng Panginoon, ang ating mahal na pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Taas po natin ating kamay. Ama, salamat po sa oras na ito na kami, Panginoon, ay nasa iyong presensya at kalooban mo na matuto kami, kalooban mo na tinawag mo kami sa huling panahon na ito na bago tumunog ang trumpeta, kami pong lahat ay gumagalaw, kumikilos sa iyong ubasan. Sapagkat, Panginoon, lahat kami, Panginoon, ay hinugasan ng banal na dugo at binigyan mo ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, Jesus. Tayo mga kaupo, praise God. Siguro po narinig niyo na po yung mga testimony ng mga kapatid natin sa Mindoro. Sabi nga po nung provincial coordinator na nasa sa Mindoro, sa lahat ng churches, sabi niya, Pastor, pwede bang yung mensahe na ibinigay mo sa amin ay makarating sa Kalapan, sa pinakamalang Bulalakaw at sa lahat ng lugar? Puerto Galera, Whiteside. Praise God. Alam niyo po, yung pong coordinator na yon, 15 po yung bayan. Tama ba, Brother Basil? 15 bayan, kada bayan po, I believe it's more than siguro pinakamahina na ang 5 church. So kung pag-uusapan natin yon, kung 5 church lang, 5 times 15, 7 plus 75. Tama? 75 churches yon. Minimum yon. Ang napakarami pong iglesia na gustong marinig ang mensahe ng Panginoon. And that's the message of the kingdom of God. Hallelujah. Nawa pag the Lord is opening this kasi meron pong sabi niya sa isa sa Pola, lahat ng church ay iimbitahin nila, gusto nila lahat ng church members umaten at yung gym ang hihiramin. Sila na bahala sa sound, sila na bahala sa upuan. Yung pagkain, pag-uusapan daw nila. Ang design natin ay maging potluck yun para wala na tayong problema sa pagkain. Kasi, gymnasium na po yun. Now, sa December po, 26, sa Mindanao po, ako sa station ng mga pastors, I am privileged to, to attend the pastoral convention ng mga pastors sa Jensan, kung nasaan si Pacquiao. I pray nandun si Pacquiao at hipuin ng Panginoon. At yung po mag-hold ng association ng mga pastors doon ay siya po ang Queen of Tuna. Ibig sabihin, siya yung may-ari ng paggawaan ng mga tuna. Kaya sabi ni Mao, Pastor, pakainin kita ng tuna, blue marlin, and so forth. Praise the Lord. Ito po ay we have to give all the glory to God. Ito natin taas ang Panginoon, palakpakan natin si Jesus. Bless the Lord. Thank you, Jesus. Bless the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, wala pong patid ang testimony. Siguro na yung mga testimony ng mga young people. Meron dito nagpapagaling ng mga bosyo. Mga bosyo. Yan. Mga matitigas ang kamay na tumutuwid. Matitigas ang paa. Alam niyo, doon sa meron hindi makakain dahil sa allergy. Sabi ko, titingnan kung gaano kapangyarihan ng allergy na yan sa pangalan ni Jesus. Hanapin yung manok dahil bawal yung manok. Hindi siya pwedeng kumain ng manok dahil kakati siya agad. Sige, hanap ko ng manok. Meron ng manok. Sige, subo mo manok. Tingnan ko. Sige. Kumain po siya ng manok. Ang nangyari? Dapat. Balik-balik ko sa niya 3 times. Pastor, sabi ko, ano? Nangyari? Wala. Lumaya si allergy. Amen? Lapakan natin sa Lord. Ako, ito, nasa ako sa inyo, lahat kayo, gamitin ng Panginoon. Pinuntahan ko sa Floodway. Sa Floodway po, may sakit po sa puso. 2 beses ko po yung nilehans sa pangalan ng Panginoon for God's glory. Nakita ko po yung mukha niya nung nandun po siya sa 2 days evangelism natin. Alagang ganyan siya, tapos may yelo siya dito. Umutulo yung yelo. Pagtingin ko, shock.
ang glory ng Pastor! Binibigyan ako ni Lord! Nagpa-check sa doktor, lahat po ng level. Perfect. Alam ko natin mga... Praise Jesus! Hallelujah! Glory! Tapos, alam mo, testimony niya, Pastor, ngayon lang namin na-play ito. Bawat sakit, inuutusan lang namin. Sakit sa tiyan, kung ano-ano sakit. Pastor, effective. Amen? Nawa ay lahat kayo, ganun ang gawin nyo. Tapos, pag-share kayo ng Word of God, kami hindi na i-share nyo. Amen po ba? Oo, ito, lalo na to. Si Behan. Di ba? May sakit ka ba? Walang problema. Ngayon, lalabas ka sa ospital na to. Dahil nahawakan kita. Yun ang sasabihin mo. I will lay hands on the sick and the sick shall recover. Amen? Gawin mo yun. Sa pangalan ni Jesus. O, di ba? Pag nag-check ka, di ba? Nag-check ka. O, tapos command mo na. Para pagdating sa doktor, wala ka namang sakit ah. Yun ang Panginoon, di ba? Amen! Praise God. Palakpakan natin natin, Lord. Kaya nyo, huwag kayo magtaga. Hindi po tayo magsasalita ng matagal. 30 minutes. Okay, praise the Lord. May Bible kayo, makipagbukas po tayo sa Biblia. May the Lord lead us. Hebrews chapter 4. Hallelujah, Jesus, glory. Hebrews chapter 4, beginning verse 1. Let us therefore fear, lest the promise being left us of entering into the rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached, as well unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into the rest, as he said, as have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. For he spake a certain place of the seventh day on this wise, God did rest on the seventh day from all, sabihin natin all, his works. And this place again, they shall enter into my rest, seeing therefore it remained that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Sabihin natin unbelief. Again, it limited a certain day, saying David, today, after so long time, as it said, today, if you will hear his voice, harden not your heart. For if Jesus has given them rest, then will not afterward have spoken of another day. There remaineth therefore a rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also has ceased. Sabihin natin, ceased from his own works, as God did from his. Let us labor therefore to enter into this rest, lest any man fall after the same example of unbelief. I've never heard somebody preach this, but I pray that the Lord will open your eyes. Listen good and listen very carefully. Si Paul ang nangangaral po dito at meron siyang mga minention na dapat makuha ninyo because he was talking about the rest. Rest. Matthew 11:28, the Bible says, come unto me all ye that labor and heavily laden, I will give you rest. Jesus is the one who gives rest. But in this, sa ating pagbabasa, pinagdidiinan yung unbelief. Yung unbelief o hindi paniniwala na hindi hinaluan ng faith. So, kailangan may belief ka, may halo ang faith. Now, take note. Sinampol niya rito yung word na Jesus, say Joshua po yan, hindi naman si Jesus yan, Joshua. He was talking about the Old Testament
ng panahon na yon na si Moses was called by God, na nandun na sila sa Canaan. Yung Canaan na yan ay yan po yung promised land. Nasabi ng Diyos, I give you Canaan, the promised land. Sa inyo yan, binigay ko sa inyo, sabi ng Lord. So ginawa ni Moses, minisa ng tig-isa sa 12 tribes of Judah. So 12 leaders, pumunta po doon, papuntang Kenya, nag-spy. So spy nyo, tingnan nyo kung malaking tao, kung may mga putas pa, totoo bang honey and milk meron? Totoo ba? Tingnan mo yung kanilang mga houses, malaki ba ang pundasyon, simento ba, bakal na whatever. Bumalik po yung 12, yung 10 po sa madaling istorya ay nagsarit. Sabi ng 10, hindi natin kaya, tayo ay tibaklong lang. Hindi natin kaya, talo tayo, patay tayo. Hindi yun ang hinihingi ni Moses. Information lang kung ano, kung malaking tao, gano'n. Malaking bahay, malaking simento, malaking haligi, dapat yun lang. Matataba yung hayop, gano'n. Hindi natin kaya, ang decision nun ay si Moses. Makinig kayo mga young people. Kasi message sa young people to eh. Inutusan sila para sabihin kay Moses kung ano, ang nireport na hindi natin kaya. Kasi namin, Moses, inuunahan na kita, hindi natin kaya. Alam ba mga young people ngayon, nagdi-decide sa sarili nila, sabihin nila, hindi magsasabi sa parents, meron ako nagugustuhan eh. This is the right way. You want to have relationship? Dad, Ma, may nagugustuhan ako, crush ko, super crush. Pamatay-matay ako sa sobrang crush. Ha? At least totoo ka. Kaysa naman, hindi ka totoo. Diba? Magsisinungaling ka. Pag nagsinungaling ka, ha? Takot na pagsisinungaling ang mangyayari sa'yo hanggang sa maisip mo, naging ba ako? Kung anak ako ng demonyo dahil naggagawa ka na ng mga kung ano-ano. Hello? Hindi naman hiningi ng Panginoon kung ano, matatalo ba o ni Moses, talo ba tayo, panalo ba tayo, o si God, matatalo ba ako na Diyos, ha? Hindi. Pinangunahan nila. Kaya yung ba may pastor, pagkatapos ay kakalabanin kayo, o kakalabanin yung pastor, pastor naman kasi, parang dapat, lahat yata parang alam niya, pinapakailaman niya. Diba? Meron naman akong isip. May utak naman ako. Matalino ako. Bro, harap ng Diyos, ang matatalino ay binabagsak ng mga mababa. Amen? Kaya, mas magandang maging totoo kayo. The truth will set you free. Sabihin na tatay na, wala mo ng born again. Friend, pwede. Parang ganun din yun. Alam niyo, pag nagpupumilit kayong commitment, kayo mga young people, di ako ganun eh. Meron kayong gagawin na hindi maganda. Kasi commitment, gusto mo mag-commit eh. Di ba? Kung walang commitment, friends lang. Wala! Ayos ba? Pagka may committed, nangangalabit, parang may asawa, no? Sabihin natin, Jesus' name. Lahat kayong mayami yung Jesus' name. Jesus' name. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka na, inihintay kita, Joan. Sabi mo, hindi ka na. Yan, si Joan. Palakpakan natin sila sa buhay ni Joan. Halik ka na. Praise God. Okay. Ha? Joanna nga. Kulang yung A. Joanna. Sorry. Okay. So, nag-report sila. Yung sinasabi ni Hebrew o ni Paul sa Hebrews chapter 4 na Jesus, which is actually Joshua, kung naibigay daw ni Joshua yung rest, tapos na sana. Hindi naibigay kasi hindi tinanggap
Dalawa lang tumanggap. Sino yung si Caleb at saka si Joshua? Diba? Sila lang. Pag binasa nyo yung buong Numbers series simula sa 13, 14, 12, 13, 14. Yung 14, kaya nakalagay doon sa 14, verse 28, lahat ng bubulong-bulong. Sino mahilig pagbubulong dito? Yung mga negative na bulong nyo, sabi ng Panginoon, gagawin ko sa inyo. Pag bubulong-bulong kayo, gagawin ko sa inyo. Kaya kung bubulong kayo, sasabihin nyo, ang bait ni nanay, pinagpala si nanay, malayang pera si nanay, napakadakila ni nanay. Yun ang sasabihin nyo, huwag kayo, si nanay, hindi ako maintindihan. Kaya nangyayari sa inyo mga young people, napapahamak. Ang pinakamababang sentensya nyo, hindi kayo pinakasal, buntis kayo. Oh, sino magsasalita sa inyo ng ganyan direksyon? Ako na. Kasi mahal ko kayo. Because rebuke is better than secret love. Kung mahal kita ng sikreto lang pagmamahal ko, walang kwenta yun. Sabihin ko na tayong harapan that don't do it because it's the works of the devil. Do the works of God. You will see the glory of the Lord. Amen? So, sa madaling salita, ayaw nilang pumasok sa rest. Ang tawag sa ayaw pumasok, kinuklud lang ni Lord, unbelief. Sabihin natin, unbelief. Unbelief lang. Unbelief. 7 words. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama. Okay. See? Unbelief lang. Kaya nyo namang maniwala. Kaya maniwala ng mga Israelites, hindi nilang ginawa. Yun lang, hindi sila nakapasok. Masyasak po kayo sa sasabihin ko ngayon. Bakit sinampol ni Paul ang kapahingahan na to? Bakit niya sinampol at sinabi niya katulad lang na nagpahinga ang Diyos, dapat lahat ng mga anak ng Diyos ay magkaroon ng kapahingahan din kung paano nagpahinga ang Diyos. At sinasabi niya dapat si Joshua ay naibigay na kapahingahan, hindi naibigay kasi mayroong kapahingahan sa lahat ng mananampalataya sa panahon ng 2014 na kung ikaw ay mananampalataya, tatanggapin mo kapahingahan. And I'm telling you, hindi less and peace yan. Hindi kamatayan ang inibigay sa inyo ng Diyos. Buhay na walang at kapayapaan at katiyakan na kasiguruhan ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Sabihin nyo, rest in peace. Diablo ka, sinungaling ka. Diyan ka lang. Sa pangalan ni Jesus. Wala kang makuha na rest in peace dito. Doon, sa sementeryo, dito, wala. Nagalit ako. Jesus name. Verse 3 ng Hebrews 4:1. Look at this. Always believe to enter into rest. So si Paul ay nagsasalita, sabi, nakapasok ako sa rest. Kami. Bro, hindi ako papayag kasi Paul nakapasok sa rest. Kayo at ako hindi. Unfair yun. So hindi unfair ang Diyos, willing at gustong-gusto ng Diyos makapasok tayo sa rest na to, only if you believe. Sabi mo nga sa katabi mo, I believe. Lakasan mo yung parang talagang mabingis. My God. We have believed we which have believed to enter into rest, as he said, I have sworn in my wrath, they shall not enter to my rest. Although the works were finished. Verse 10. Ha? Di ba mga teacher dito? Yung mga galing sa English. Oh? Nakita niyo ba yun? Works were
Kailan tinapos ng Diyos ang rest na to? Bago pa likain ang mundo. Siya, bakit nagkaganon? Hindi ba pala nalilikha ang mundo? Ginawa na ng Diyos at inihanda na yung finished work? Yes. For your info, bigyan kayo ng background. Dahil ang Diyos ay omnipotent, omnipresent, omniscient. Nung lilikayin niya si Adan, nakita niya magkakasala si Adan. Pero hindi siya nag-worry, hindi siya natakot. Hindi, tinuloy niya pa rin, nilikha niya pa rin. Pero ang totoo, bago niya nilikha, gumawa siya ng solusyon. Solution to the problem yet not encountered. Walang pwedeng gumawa no, hindi kaya ng tao yan, bro. Diyos lang ang pwedeng gumawa ng solusyon sa isang problema hindi ba dumarating, bro. Kaya kung may problema kayo, bro, easy. Ang Diyos na inyong Panginoon at Diyos ay kaya sigurado 100% kayang lutasin ay anong problema mo. Problema mo sa tatay, problema sa nanay, problema sa pag-aaral, kung dahil mahina ang ulo mo, sisiguraduhin ko sa'yo, kapag may relationship ka sa Diyos, 100% ang trabaho mo ay maganda at 100% may magandang buhay ka dahil si Kristo ang Panginoon mo. Hallelujah. So, ang ginawa ng Diyos, the Bible says, Revelation 12:13-17, He, the Lamb of God, was slain before the foundation of the world. Kaya meron before the foundation of the world. That's why Ephesians 1:7, the blood wash. Before the foundation of the world. Hinugasan na ng dugo ang alin, di ba dumarating? Namatay na si Kristo, wala pa ang tao. Kasi sinulusyon na yun ng Panginoon, bro. Ngayon, ang sinasabi ni Paul dito, yung solusyon na to, bayad na, tapos na, hindi nyo na paghihirapan, hindi nyo na pagluluhuran, hindi nyo na pagpapaguran, hindi nyo na pagpapawisan, hindi na kayo gumagamit ng utak at lakas, sarili nyo, bro. Tatanggapin mo lang, if you believe, hallelujah, believe only. Believe only. Believe only. Jesus said, believe only. Nung sabi ni Panginoon, patay na si Lazaro. Sabi ni Jesus, believe only. Nung kay Jairus, sabi niya, nako, patay na yung anak mo. Sabi ni Jesus kay Jairus, only believe. Hallelujah. And now the Bible says, hindi sila nakapasa because of unbelief. Ngayon, ang sabi na ngayon sa inyo, tayong buhay, only believe. Enter into that rest. Hello? Ito yung shocking. Ito yung shocking. Ang lahat ng Israelite nung lumabas sa Egypt, ang tawag diyan ay redeemed people. Kaya may kata, let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed, praise the Lord. I'm redeemed of the Lord. Okay? Redeem. Bakit? Sa kuko ni Pero natanggal sila, nasakitan niya yung 10 miracles outstanding. Habang naglalakad sila, napainom sila ng tubig, napakain sila hanggang lumupas yung actually, lumaki ang damit nila nang hindi sila nagpapalit, lumaki ang sapatos nila nang hindi nagpapalit, na hindi sila bumabaho. Sabi na kayo, sino yung gustong hayaw o bumabaho kaya hindi ka naliligo? Oh. Ito, 3 araw ka lang eh. Naamoy mo na eh. Diba? Sila, hindi nila problema yon. Pares lang ano. Ito.
Ito nakita nila outstanding miracles. 10 outstanding. And many miracles, bro. Di sila makain ng tubig sa Mara. Nakainom sila. Diba? Wala sila makain, may mana sila. All of this miracle, nakita nila. So they experience miracle. They experience. Maliwanag ko yun. So ang tawag sa kanila, redeemed. Ang tawag sa kanila, believer of Jehovah. Because they believe Jehovah. Because Moses said, Jehovah is the God. They believe. Kaya nga pag nakikita mo ang marapare sa iyo, puro binanay, Jehovah, si Moses. Yan. Kasi they believe. Ngayon, in-equate ni Paul. Sabi niya, sila nakarinig ng ebanghelyo, katulad natin nakarinig ng ebanghelyo. Hindi nila pinakinggan, pero tayo pinakinggan natin nakapasok. Now that's just the point. Hindi sila nakapasok, although they heard, because they do not believe. Now, this is very important. Kasi may sinasabi si Paul, ang sulat na yon ay sa lahat ng mananampalataya. Ang Hebrews chapter 4, sa believers yun. Tanungin mga katabi mo, believer of Christ ka ba? Kausap ni Paul yung mananampalataya, hindi siya pwedeng sumulat sa unbeliever. Hindi siya papansinin, hindi siya kilala. Wala siyang karapatan sumulat sa di mananampalataya na hindi kay Kristo. Ang susulatan niya, dapat mananampalataya. Hindi niyo ba ako doon? So sumulat siya. Ito may kapahingahan na dapat pasukan. Sa palagay niyo ba, magsusulat si Paul na dapat pumasok sila sa rest kung meron na sila? Kaya niya pinagalitan ng mga taga-Korinto. So, regarding sa mga gifts na wala kayo sa kabanalan, kasi wala talaga sila sa kabanalan. Amen? God is a God of order. So ngayon, sabi niya, pumasok kayo sa rest. Kasi alam ko, hindi kayo pa nakakapasok sa rest. Sino yung kausap niya? Mananampalataya. Okay? Liwanag? As you read that, kasi wala tayong time. Kunti na lang ako, you read that. But the point is, the Bible says, huwag kayong gumaya sa kanila. Nakikinig niyo ba kayo? Sa kanila. Na sino sa kanila? Mga Israelite. Ano yung sino mga Israelite? They saw miracles, included na sila. Nakita lahat yung dagat. Napunta sila, nakatawid sila sa dagat. Nakita nila yun, miracles after miracles. So they believers, Jehovah. Bro, ano naiintindihan nyo? Sa akin nakakita na hati ang dagat, bro. Papalakpakan mo ba yung dagat? Sino papalakpakan mo? Alam nila na si Jehovah yun. Kasi Jehovah gumano. Kaya pumalakpakan. Alam nila si Jehovah yun. Walang pagdududa. They know God is real. Siguro ito ako, kahit kayo nandun, bro, baka sumayo kayo at kumarunong kayo magtatample. Bro! Kung marunong lang, magtatample ako dito. Sa tuwa, bro, sa tuwa. Nakita nila yun. So alam nila. So alam ni Paul, sabi niya, huwag niyong gayahin sila. Na anong huwag gayahin? Na hindi sila naniwala sa mighty miracles. Hindi sila naniwala doon sa mga greatest miracle na nakita nila. Bumaba yung apoy. Saan? Nakita na ba kayo ng apoy na bumababa? Sa kapitbahay niyo? Sa inyo, hindi? Bro, kapag lahat ng kapitbahay mo, binagsakan ng apoy, at yung bahay mo lang wala, bro, ewan ko lang sa'yo kung hindi ka sumiga, Jesus is Lord! Hindi ba? Hindi ko natin na-imagine eh. Mabilis ako mag-imagine sa Panginoon. Alam niyo, hindi yung dahil nakita yung miracle. Hindi. Sabi niya, huwag niyo silang gayahin. Ano yung huwag gayahin sa kanila? Hindi sa naniwala doon sa rest na inopen. Hindi sila nakapasok. Na-experience niya yung miracle. Nakita nila ang Diyos, narinig nila ang tinig ng nakarinig ba kayo ng tinig ng Diyos? Oh, wala pa. Sila narinig nila. Ang dahil, diba? Sumasagot sila, Amen! Amen! Gumagalong pa sila, bro. Oh.
Narinig, what? Ikaw, wala kang may pagmalaki. Narinig ko ang tinig ng Diyos. Sigurado ako. Saan? Wala. Sila narinig nila yun. Sabi ni Paul, huwag niyong gayahin. Bakit? Hindi sila naniwala. Hindi sila naniwala. Bro, pastor, naniniwala ako. Sige, tingnan natin, ha? Hindi sila naniwala, bro. Nakita nila mira, hindi sila naniwala, hindi sila nakapasok sa rest. Bro, tanong ko sa inyo, ano ba ang mangyayari pag hindi naniwala doon sa rest? What will happen? Pag hindi kayo pumasok sa rest, ano ba ang mangyayari? Hindi sila nakapasok. Ano nangyari sa kanila? Ha? Gusto niyo malaman? Bro, naniniwala ako. Naniwala nga sila. Didilatan ko kayo. Naniwala nga sila. Kita nila, hindi naniwala sila. Ano? Gusto mo paniwala? Oo, naniwala sila na ang Diyos gumagawa ng wala ang Diyos. Kaya gawin ito. Ang Diyos ay ito. Lahat. Pero pagdating, pumasok kayo sa kapahingaan ko. They reject it. They deny it. Kung sabihin ko sa inyo ngayon, napakaraming Kristiyano, ayaw pumasok sa rest ng Diyos. Nawa ay hindi kayo kasama. Dahil ang mga nagtuturo ngayon ng mga leaders, pinahihirapan ang lahat ng believer. Pag nasa rest ka, pahinga ka. Sabi ng parang kung paano pahinga ng Diyos, dapat mananampalataya, pahinga na. Anong rest? Anong kapahingaan yun? Dapat lahat ng mananampalataya, titigil na kayo sa paggawa. Paggawa ng ano? Yan ang tanong. Anong paggawa? Kaligtasan, katuwiran, pagkawalan ng kasalanan, magkaroon ng kapangyarihan, kagalingan, pagkawala sa tinakalan ng kasalanan, lahat ng bisyo, lahat ng ero, bolero, babaero, lalakero, lahat ng ero, baskutero. Lahat ng may ero, pwede kayong mapalaya at pumasok kayo sa rest, kapangahingahan ng Diyos. Hindi ka na yung paano ko ang gagawin ko, magagawa ko. Sa January, hindi na ako titingin sa sigarilyo. Hindi na ako titingin sa alak ko. Bro, ayoko makita. Diba? So, hindi na ako titingin ng mga pornography. Hindi na ako manonood ng pornography. Ha? Ano yan? Ginagawa nyo? Solutions, New Year's resolution. Ang tawag dyan, works. You are trying to work na para maging ano? Maging banal, maging matuwid, maging malinis, magkaroon ng kapangyarihan. Lahat yan, anything na ginagawa po, makamit ang lahat na libreng binigay sa'yo, na ginagawa mo ng paraan, ng lakas mo, talino mo, at lahat ng paraan mo, para makuha mo, na ang binigay pala sa'yo ay libre. Ang tawag dyan, you are rejecting the rest that is free for you. Ang tawag dyan ay unbelief. Intindihan niyo po ba? Kung nananahan ka sa talino mo, dahil gusto mo, hindi, kaya ko yan. Hindi, kaya ko yan. Bro, hindi ka pa nag-uumpisa, pagsak ka na. Dahil sabi sa Bible, kaya nga, kinreate ang mangmang para pabagsakin ang mga matatalino. Hello? Kaya lagi kayong mababa. Kasi pag lagi kayong mababa, lagi kayong may tatara. Palakpakan mo. This is the desire of God. Lahat pumasok sa rest. Pag pumasok ka sa rest, yung holiness, hindi mo na pagpapaguran. Tatangin, Lord, thank you, you made me holy. Gusto mo matuwid? Hindi ko gagawin ito, hindi ako magsasalita, hindi ako titingin, hindi ko nung Huli mo naman. para maging banal ka na.
Lord, thank you. You made me righteous. Amen? Sanctify. Thank you that you sanctified me. Hindi ako nasalit, ikaw. Amen? 1 Corinthians 6:11, justified me, washed me, cleansed me. Past tense, lahat siyang gumawa. Translated me from the kingdom of darkness, the kingdom of sin. Siya ang gumawa niya. Ginawa niya lahat. Dahil wala kang faith, sabi niya, okay, may faith ka na ngayon, bibigyan kitang faith. Ginawa niya ka ng faith. Diba? Para makatulong sa'yo, Holy Spirit, lagay ko sa'yo. Oh, siya naglagay, hindi ikaw. Tatanggapin mo. Ngayon, kung alam mo lang yan, knowledge lang yan. Hello? When you know something, useless ang something na alam mo kung hindi mo i-apply. And that's why God said, I give you wisdom to apply the knowledge. Knowledge, kaalaman yan. Pero yung knowledge mo, nang walang wisdom, hindi po magiging maganda. Kaya maraming may knowledge, walang Diyos. Amen? If you have knowledge, Lord, I need wisdom to apply it to the people, the whole world, for God's glory. Amen? Libre yan, wisdom, knowledge, understanding, power. Kailangan mo ng power? Wala kang power. Okay, bigyan ng power. Amen? Lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Lord. Pero kailangan tagarin, Lord, be it unto me. Sabihin natin, be it unto me. 1, 2, 3. Be it unto me. Be it unto me. According to your word. According to Right your word. now. Right now. I receive. I receive. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin. Now here, paano kung nagkaroon ka ng unbelief? Ang unbelief, ayaw mo yung holiness? Ayaw mo tanggapin by faith? Ayaw mo yung righteousness, sanctification, justification, wisdom, healing. Maraming tao ayaw ng healing. Hindi, itong healing nito, bigay ito sa akin Palo sa akin ng Panginoon kasi pinalo ako pero okay lang, pinalo ko nila. Natututo ko. Bro, tigilan mo na. Shut up. Hindi ang Diyos nagtuturo na ang sakit ang ginagamit. Amen? Amen. Ikaw, amen? Amen. Ang sakit galing sa Diablo yan. Diablo nagbigay yan. Sa'yo. Are you listening? Hey people, nakikinig mo ba kayo? Ngayon, ito na yung tanong. Bro, pag hindi ako nakapasok, pag nagkaroon ko ng unbelief, ano mangyayari? Shocking ito, shocking ha? You read Numbers 40, people who will not accept this rest na in-offer. You wanna know? Gusto niyo malaman? One by one. Before we end. Okay. Paano kung hindi? Ito po. Deuteronomy 8:2, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God lead thee these 40 years in the wilderness. Lahat po, lahat ng Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, pero naniwala kay Christ, naniwala kay God, naniwala sa Holy Ghost, naniwala sa Word of God. Ito, makinig ka. You are a believer ang tawag sa'yo. Tama? Tama ba? Remember, yung gino-quote ni Paul sa Hebrews 4, in-quote niya yan sa mga mananampalataya. Sino yan? Kayo. Sabihin mo, ikaw ang kasama, bro. Ikaw. Sama tayo, di ba? Kino-quote niya doon, nasabi niya ron, kayong mga believer, huwag niyong gayahin sila. Nagkaroon ng unbelief. Kasi dito, sinabi ni God, nung nagalit siya sa bayan ng Israel dahil nireject nila yung promised land, sabi, hindi na, mamamatay tayo, para tayo tipaklok. Sabi ni Lord, sige, pinaniniwala niya kung sinabi niya sa akin, tenga, ganun gagawin ko. So ito yung sagot niya. Dadaling ko kayo sa wilderness 40 years. Ulitin ko.
Dadaling ko kayo sa wilderness for 40 years. That's why yung Deuteronomy 8:2, sabi niya, I will send you into wilderness. Wilderness. Ito, verse 2. Anong sabi? Noong verse 2. Remember, all the way with the Lord thy God, lead thee these 40 years in the wilderness to humble thee. Kasi yayabang nila eh. Nangunguna pa sa Diyos. 2. To prove thee. 3. To know that was in thine heart, whether thou would keep His commandments or not. Palalarugin po ang buhay niyo, paikot-ikot. So, ibig sabihin ito, marami pong Kristiyano ngayon, paikot-ikot sa Christian life nila. Alam niyo ba maraming Kristiyano, they also have signs and wonders. Sabihin natin, signs and wonders. Huwag niyo sasabihin ang signs and wonders is the qualification na nakapasok sa rest. It may be one. Kaya tayo, nakikita yung signs and wonders, pero my point here is this. Hindi yan yung, kaya nga Jesus said, sabi ni Jesus, di ba? Huwag kayong matuwa dahil sumunod ang demonyo sa inyo, matuwa kayo dahil pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. So, ang pangalan natin nasa aklat ng buhay. No, listen, but Paul was saying, huwag yung gayahin sila, huwag yung silang gayahin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gayahin ng Israelites, kapatid. Ayan o, yan tatlo na yan, para sundin. So, ibig sabihin, mag-iikot ka sa Kristiyano ngayon, paikot-ikot ka sa Christian life mo, kaya nga, lakigalit kayo. Maraming Kristiyanong uma-attend sa loob ng church. Dahil hindi tinatanggap yung rest, paikot-ikot sila. Dahil paikot-ikot sila, trabaho, church, bahay, church, baho, church. Hanggang ano mangyayari? Magsasawa na lang sila. Kasawa na mag-church. Manood na lang tayo ng sine. Mas maganda pa. Basketball, o kaya Koreano, o kaya yung mga hawak kamay. Diba? Yun ang inuuna. Basketball, o kaya boxing, o kaya kahit ano. Kasi palagi na lang pa si Pastor pinagpipilitan yung rest na yan. Bro, ang kausap doon, believers, kaya ang kausap doon, tayo. Wala siyempre dito, tayo. Ngayon ang tanong, nakapasok ka na ba? Kasi habang umiikot ka, pinoprove yung heart mo. Kung mayabang ka, binabawa ka. Kaya ako yung mga anak, sagot ang sagot sa nanay, Lang. Ibababa, kayong sagot ng sagot. Ganyan kayo, tandaan nyo, ang demonyo mo, paborito niya, yung sumasagot sa magulang, favorite kayo. Pag sumasagot kayo, pagka na-humble kayo, tahimik kayo, di kayo sumasagot, takot ang diablo sa inyo kasi alam niya, itataas kayo. Kapag tinaas kayo, walang magagawa ng demonyo sa buhay niyo. Pero kapag sasagot-sagot kayo, yabang nyo, that is my child. I am proud of her. Tapos, tatayo ka pa ng gano'n, no? Sabi mo nga sa tabi mo, baka ikaw yung kausap. Melody. Okay? Ito, last na. Dadaliin na lang natin. Numbers 32 verse 13. Numbers 32 verse 13. Numbers 32 verse 13. And the Lord's anger was kindled against Israel, and He made them wander in the wilderness 40 years.
generation that had done evil in the sight of the Lord was consumed. Past tense. Lahat po, except so that kay Joseph at Caleb, lahat po yan namatay. Dead. Sino pumatay? Namatay po silang lahat dahil hindi sila niniwala. Namatay ha? Namatay. Namatay sino? Yung hindi nakapasok sa rest. Yung hindi nakapasok sa rest, namatay. Ngayon, pupunta tayo sa mananampalataya ngayon. Ngayon sasabihin, born again ako, pastor. Born again ako, alam ko, born again ako. Meron akong Holy Spirit. Talaga. Nasa grace ako. Sa grace ka pa, ha? Okay. Ang tanong, nakapasok ka ba sa rest na to? This is the ultimate design of the Father sa lahat ng kanyang anak na pumasok sa rest. Hindi na kayo magpagod sa trabaho nyo. Ibig sabihin, huwag na kayong kailangan overtime kasi ang dami kong babayaran. Dami kong gagawin, ang dami kong... Para ba yung bukas wala na? Kailangan trabahuin ko to kasi hindi ko na matatrabaho bukas. Para yung mga young people na ayaw mag-aral, para bang yung mga boys ay, baka maubusan ako ng boys. Marami daw biscuit. Boys na biscuit yun eh. Alam pa yung mga anak kayo ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa inyo, matitino. Mga born again, may trabaho. Hindi yung mga kaya huwag kayo nagmamadali. Huwag kayo nagmamadali. Hindi, ganun din ang lalaki, pareho lang. Wala pa kayong trabaho, huwag kayo manligaw, tapos. Ayos? May trabaho na, maniligaw ka na. Hindi pwede. Hindi ka papasa. Okay, eto na. Ano kaya? Ang kausap ni Paul ay mananampalataya. Sino mananampalataya rito? Taas kamay. Yan. Praise God. David, you own now one. Kung lahat tayo mananampalataya, kausap tayo ni Paul. Gusto ni Paul, pumasok tayo. Kung papasok tayo dito, ano yung sabihin nito? Lahat ng tinapos si Kristo, tatanggapin nyo. Sinabi mo kay Sam kanina. Bro, paano kung nagkasala ako? Nagkasala naman ako. There's only one answer you receive from me. Hebrews 10:14, si Jesus po ay namatay at sacrifice niya ang buhay niya once. Ibig sabihin, nagkasala ka, Lord, I'm sorry, I agree, talagang hindi ko kaya. Aminin mo na, hindi ko kaya. I receive your finished work. Amen? Sabihin mo, I receive your finished work. In Jesus' name. Parapanan ko. Holiness, righteousness, sanctification, election, adoption, glorification, glory, authority, money, trabaho, lahat yan. Binigay na sa inyo lahat. Palakpanan. Kaya pag hindi ka natanggap sa trabaho, hindi yan ang gusto ni Lord. Huwag kang magbukmok, huwag kang magpiling kawawa. Pag bumagsak ka sa isang subject, huwag kang mag-alala. Relax. Your Father is the wisdom
nag-apply ako sa Meralco, hindi ako tinanggap. Bagsak ako. Nung ma-born again ako, kinuha ko ng Meralco. Ano? Ha? Oh. So God be the glory. Amen. Hello? Oh, hindi ko sinabing huwag kayong mag-aral. Narinig pa kayo? Wala akong sinabing hindi kayo mag-aral, sumagot ng assignment. Narinig pa kayo? Sagutan nyo yan with all your heart. Tama ba, student? Always pray, Lord, I need wisdom. I take it. In Jesus' name. Amen. Amen po ba? Now, I will end on this. Ang totoo po, marami po ang mga church na paikot-ikot na lamang sa wilderness. They don't want to accept the free rest of Jesus. Ayaw nilang gawin. Bro, hindi ka magiging banal. Kailangan be holy. Dapat magbasa ka ng Bible mo ng 3 to 5 hours a day at mag-pray ka ng 2 to 5 hours at mag-fasting ka. Hindi po totoo yan. Para maging banal ka, para maging powerful kang Christian, hindi po. Ang fasting po, pagpapayat lang. Wala pong spiritual power dyan. Amen? Ang fasting na gusto ng Lord, nagsishare ka ng gospel, Isaiah 58. Amen? Kung gusto mo maging banal, hindi ka hihinto, hindi ka pipikit, gusto mo maging banal, tanggapin mo yung kabanalan ni Kristo ni Lord, I receive. Hello? Kung palamura ka, Lord, touch my lips, I receive the miracle of praise the Lord in my tongue. Para ang mura mo mapapalitan ng praise. Amen? Anything na kailangan mo, provided yan. Dahil Ephesians 1:3, you are blessed with all. With all. With all. Spiritual blessings. Amen? Amen. Kung ayaw mong tanggapin, nire-reject mo. Pag nireject mo, sabihin ko sa'yo, failure ka. Pag hindi mo tinanggap ang holiness, failure ka sa holiness. Pag hindi mo tinanggap righteousness, failure ka sa righteousness. Pag hindi mo tinanggap ang sanctification, failure ka. Pag hindi mo tinanggap ang purity ng Panginoon, failure ka dyan. Pag hindi mo tinanggap yung power niya, talo ka ni devil lagi. Pag hindi mo tinanggap yung authority, lagi kang may isahan ng devil. Pag hindi mo tinanggap ang peace, ang joy, lagi kang malungkot, lagi kang kawawa. So why try to help yourself when you can accept the free? Free. Sabi natin free? Free Gift of God. gift of God. I accept. I accept. Now, I am a believer. Everybody, I am a believer. I am a believer. I enter I into the enter rest into the rest of God. of God. Be it unto me Be it unto me according to the word. according to the I word. am holy. I am holy. I am sanctified. I am sanctified. I am righteous. I am righteous. I am pure. I am pure. I have power. I have I have power. authority. I have I authority. have the joy. I have the joy. I have the peace. I have the peace. I have the Holy Ghost. I have the Holy I am Ghost. the temple of God. I am the temple of I God. am the property of the Lord. I am the property of I am God. the child of God. I am the child I have of the God. fullness of God. I have the fullness I am of God. complete. I am complete. I am complete. I am complete. I believe. I believe. I receive. I receive. In the name. In the name of Jesus Christ. Jesus Christ. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Tumayo tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Do not struggle, people. Pag nalulungkot ka, inuwanan ka ng boyfriend mo, thank God! The boyfriend that God has given me is full of the Holy Ghost, full of faith, responsible, good, gentle, loving. Amen? Tatadagdagan mo pagtapos ng pag-aaral, trabaho.
Do not struggle, people. Do not. You do not struggle. Hindi plano ng Diyos na struggle kayo. Alam ng Diyos na hindi nyo kaya sa inyong sarili. The Bible says in Jeremiah, isumpa ang isang taong nananangan sa tao sa lakas, sa kanyang lakas. Ayaw siguro masumpa. Sino ayaw masumpa? Taas kamay, ayaw masumpa? Okay. Everybody, we don't want to be cursed by God. May ka-curse, sabi ng Diyos, isusumpa ko lang ang taong nananangan sa kanyang katalinuhan, sa kanyang sa tao. But trust the Lord with all your heart. Lean not unto thine understanding. Always trust the Lord. Accept the finished work of Jesus. Taas mo natin ang kamay natin. Sumabay kayo sa panalangin nito, Panginoong Jesus. May tinapos ka sa krus ng Kalbaryo. Napakarami nun. Gusto ko, ihayag mo sa akin ang katotohanan ng lahat ng tinapos mo para hindi po ako gumagawa ng paraan ko para malutas ang problema ko o ng pamilya ko o ng sanglibutan. Tinawag mo ako solusyon sa lahat ng problema sa sanglibutan na ito. Ikaw ay nasa akin at kailangan mananatili mapawalang hanggan. Tinatanggap ko ang katotohanan ito. Ako ay templo ng Diyos. Ako ay templo ng Diyos. Ako ay templo ng Diyos. Salamat sa katotohanan ito. Ang banal mong dugo, Panginoong Jesus, ang hinugas at nilinis mo sa aking buhay. Kaya ako ay mananagumpay. Hindi ako matatalo. Hindi ako magugupo. Kahit kailan pa man. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you.